ng mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipagnaig laban sa kanya. Talatang 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Buhay na malapag para sa ating mahal na Panginoon, mahal na mahal. Malawalang po ang sinabi ng Biblia, mga minang po, ito po ang tunay na iglesia ng Diyos. Nagsabi ng Biblia, mga namin, upon this rock, I will build my church. Yun po ang sayo ng binaban na nakasulatan, mga sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Mga minamahal na sa panahon po ni Apostol Pedro, mga minamahal, ito po isang propesiya, mga na magaganap pa lamang, mga kabat. Kaya nga sabi ng Biblia, I will build my church. So hindi pa po nakatayo ang iglesia noon, mga minamahal. Although naroon na po ang church, pero ang sabi ng Biblia, isang iglesia nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang pundasyon ay ating mahal na Panginoon. Sabagat sa panahon po ni Apostol Pedro, silang lahat ay nagtagumpay po sa kanila ang gawa ng kaaway. Silang lahat ay nalupig, mga kapatid. Bakit, mga namahal? Si Apostol Pedro po ay siyempre pinako po ng patiwari. Amen? Apostle Peter crucified upside down sa mga matindi ang pag-uusi sa kanilang kapanahunan. Mga si Apostol Santiago, siya po ay pinugutan ng ulong mga minamahal, at nang mahuli mga si Apostol Pedro, mga kapatid, siya po ay itinako na katulad po ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ngunit sabagat ang sabi ni Apostol Pedro, ako hindi karapat-dapat na maging kagaya ang kamatayan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Gawin niyo akong nakapako na patiwaring. So namatay po siya na nakapako ng patiwaring. Yung kanyang paa ay nasa taas at ang kanyang ulo ay nasa baba, mga kapatid. Masakdap ang mga kamatayan ng mga naunang Kristiyano. Iba sa kanila ipinakain sa mga leon, sa mga tigre, mga minamahal. Sila po ipinaunang buhay. Sila po ipinalapas sa iba't ibang uri ng galit, mga kapatid. At yung iba sa kanila pinakuluan ng kumukulong tubig, mga minamahal, unang langis, mga minamahal. Sila pinamatay na talagang ang kamatayan ay masakit, mga minamahal. Pero sa ating kapanahonan, ang sabi ng Biblia, yung iglesia na itatayo ng ating matibay at matatag. Ang lahat magsabing amen. Maraming pinagdaan ng pagsubok ang ating iglesia. Maraming pinagdaan ng pag-uusig ang ating iglesia. Maraming pinagdaan ng kahirapan ating mananagawain, mga pero still nakatayo ating iglesia, bakit ang iglesia ito nakatayo sa ibabaw ng bato. Walang iba ang mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? At ang sabi ng Biblia, and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi mananaig ang pintuan ng Hades. Ibig sabihin, mga lahat ng gawa ng kaaway, mga naman, lahat ng pagbabanta ng kaaway ay hindi ito magtatagumpay. Narin po ang kaluwatan ng batigos, pag-uusig, kahirapan, problema dumating sa ating mananagawain. Pero still, mga naman, naayon po yung pagtatagumpay na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga itong nagdaang February 18, mahal ko na naabot na po natin yung ating pag-celebrate ang 49 years, and we are now preparing for 50 years this coming year 2025. Palagpakan natin lahat ang ating dahilan para paglikas. Amen po, iglesia, na ang sabi na nakatayo, mga namahal, nakatayo sa ibabaw ng bato at patuloy na lumalaban, mga kapatid. Amen? Amen? Ang sabi po doon sa versikulo 9, mga naman, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Ang ginawa natin pong kinamalatang pananampalataya ay literal na si Apostol Pedro. Ginawan po ng rebulto at may hawak na 4 na susi. Literal na susi. Pero ang sabi ng malakas natin, yung 4 na susi, ito po, wagi spiritual, mga yung 4 na susi ng kaligtasan. Unang-una yung pananampalataya. Hindi ka tatanggapin ng Diyos sa langit kung wala kang pananampalataya. Amen. Pangalawa ay pagsisisi. Ang lahat magsabing amen. Sa ating kapanahunan, hindi lahat ng nangangayos sa tablado, hindi lahat ng nangangayos sa pulpito, hindi lahat ng nangangayos sa ating kung kinawala sa ating kung panahon ay nakapatungkol sa pagsisisi. Sapagat ang lahat ng mga nangangayos sa pagsisisi, bakit marami pa rin taong patuloy na nagkakasala at nagkakasala, mga pero sa ating palagawain, binibigyan
iyan ang kahalagaan ng diin na ating minamahal na pastor ang pagsisisi. Sa ito lamang ang paraan upang ang tao ay makapasok sa langit sa buhay na walang hanggan. Amen. Pangatlo, mga unang susi ng kaligtasan, mga minamahal, yung pong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus ang tamang bautismo. Sapagkat kung tayo binabautismo sa ating kinamulatang pananampalataya, mga minamahal ay nabinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang ating kasalanan at tiling kasalanan, ibig sabihin kung tayo bawian ng buhay, diretso tayo sa ating lupo sa impyerno na apoy na hindi na mamatay at ang uod na hindi na mamatay. Ang tamang formula ng bautismo ay sa pangalan ni Jesus. Gawa 2, talatang 38, mga kapatid. At ang pang-apat na susi ng kaligtasan, mga yung bautismo sa Espiritu Santo. Tungkulin yan at gawain ng Diyos. Kaya mahalaga yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Sa ito yung susi upang tayo may makapasok sa langit, mga minamahal. Lahat ng papasok sa langit, kinakalang sila ay bautismado sa Espiritu Santo. Iyak ka na may kagalakan, mga minamahal. Puspos ka ng kapayapaan. Yan ang tanda na ikaw ay puspos ng Espiritu Santo. Nandiyan po yung pagtitiis, pagpapahinuhod, mga minamahal, pananampalataya, mga kapatid, pagpapakumbaba. Yan ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Hindi ka highly minded, mga minamahal. Purihin ang dakila at palapangan ating dakila. Sa iyo doon, mga minamahal, at anumang yung talian sa lupa ay tatalian sa langit. Habang ikaw ay nalang sa iglesia ng totoong ng iglesia ng Diyos, mga anumang yung panalangin dito sa lupa, dindingin doon sa langit. Ang lahat magsabing amen. Ang lahat magsabing praise the Lord. At sabi ko, anumang kalagan mo dito sa lupa, kakalagan sa langit. Kaya habang ikaw na sa iglesia ng buhay na Diyos, manatili ka sa pangangalaga, manatili ka sa pag-iingat at proteksyon ng ating dakilang Diyos. Dito ka maglalas ka, aalis ka, tatalikod ka sa tunay na iglesia ng mahal na Panginoon. Walang pag-iingat, walang proteksyon, walang biyaya, walang pagpapala, walang kapayapaan, kagalakang nagmumula sa Diyos. Kaya huwag kang aalis sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Ano po ang nilagay sa inuloob ng isang tunay na iglesia? Kaya hindi po, unang Korinto Kapitulo 12, talatang 28 at Efeso Kapitulo 4, talatang 11 hanggang 12. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unang-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga imala, mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba-ibang mga wika. Ito po ang inilagay